Chinky, ano kaya magandang negosyo at tiyak na tsak na kikita? Kung gusto nyo malaman kung ano mga yon, you got to finish this episode. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Super excited ako to share right now. Ano po yung mga opportunity na talagang tsak na tsak ang kikita ngayon sa panahon ngayon? Nako, Chinky, meron ba talagang ganun? Yes, yan ang pag-uusapan po natin. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay tinatawag na business trends. When you say business trends, in business terms, we have what we call the law of the trend. Ang law of the trend, ang ibig sabihin kung ano po yung nauuso, ano po yung nababagay sa panahon po ngayon. And another law is what we call as the 97-3 rule. Paki-take note lang to. Ano ibig sabihin ng 3 rule of the law of the trend? It's the 3% of the population shows the evidence to the 97% before the 97% would want to do what the 3% are doing. Like for example, let's talk about yung lechon manok. Diba? Ang pinaka-original, dito talaga na trending na lechon manok, ang pinakauna talaga ay yung andoks. At marami pong gumaya, di ba? Ngayon, may mga ano na, di ba, lumalaban po ng mga white chicken, di ba, na may biryani rice. Yun na po ang ika nga sumusunod po ngayon. At next, meron po tayong tinatawag pagdating sa water refilling station. Ang mga una nag-trend talaga at nag-pave ng way is what we call as Agua Vida water station. At marami pong gumaya. Di ba? Minsan may nakita pa nga karatula na katabi po ng Agua Vida. Ang nakasulat ay Contra Vida Water Station. Kokopya lang negative pa. So, but this is the issue. This is the problem. Ano po yung problema? It's the 3% of the people or the first mover advantage that shows the evidence to the 97% before the 97% would want to do what the 3% are doing. So ano po nangyari? Karamihan po ng market share po ay kinain na po ng 3% yung mga nauna. At syempre naman yung mga matitirang market share, paghahatian na po ng mga taong susunod. Kaya ang tanong ko po sa inyo, if you are given an opportunity right now to start a business, an idea, do you want to be the 3% or the 97%? Paki-type lang sa comment section. Kung ikaw ay nagta-type ng 3% at syempre naman gusto mo mauna, eto na. Hindi pa huli lahat, okay? May papakita po ako sa inyong mga opportunities at papakita ko rin po sa inyo kung bakit po napakaganda po itong mga business ideas na ito. Handa ka na ba? Kung handa ka na, type handa sa comment section. Okay, number 1, online selling platforms. Whether we like it or not, e-commerce is the way to go. Bakit po? Kasi nga sa e-commerce, hindi po siya hassle. Mabilis ang serbisyo sa customer. Instead na yung customer ang pupunta pa sa supermarket, sa department store para mamili. Magbabiyahe, mamamasahe, matatraffic, magpa-park, tapos kukunin ang produkto. Ang nangyayari po sa online selling platform, o order ka na lang ng online sa cellphone at computer mo, di-deliver na lang sa bahay mo, naka-COD ka pa. Kaya nga dito na po pumapasok ang Shopee, Lazada. At not only that, hindi lang po gamit ang deliver ngayon, pati pagkain na dito pumapasok ang GrabFood, Foodpanda. Bakit po? Because they're offering what we call as what? Convenience. Kaya nga ito guys. Gusto mong patok na negosyo na talagang tsak, nakikita ka na walang kalugi-lugi? Ay nako, ito na. Sell convenience. If you are able to sell convenience, you are going to make a lot of money. Grabe talaga. Like for example, may mga iba nahihirapan sa mga pagpaprocess ng mga documents, sa mga BIR, or if not naman po, sa mga land title. Kung ikaw merong kang galing na serbisyo, may experience ka doon, you provide convenience. Sabihin mo, ako na magpaprocess, ako na yung magpupunta, ako na yung mag-step-by-step guide. Anything that can help if your goal is to make people's life easier. Napakagandang opportunity. So I want you to think right now, mag-isip ka na, based on your core competence and experience, anong pwede mo i-offer to make people's life easier? That's idea number 1, na walang katalo-talo, tsak nakikita ka. Woo! Number 2, isa pang magandang idea na negosyo na talagang kikita ka talaga is health and wellness products. Whether we like it or not, because of the pandemic, naging health conscious na ang tao, people will invest right now on health because they realize health is wealth. Alam nyo naman po nung panahon ng pandemic, ano bumenta? Face shield, face mask, di ba? Lahat. At may kakilala talaga ako, naging super, umabot nga ng bilyonaryo nung panahon ng pandemic. Well, nasa health and wellness medical field siya. Kaya nga ito lang, kung gusto niyo talaga magandang negosyo, ang napakagandang idea begins with understanding
and fulfilling the needs of the market on a chosen season and period. Oo. Kasi nga kung makikita mo talaga, ang goal mo, kung ano ang gusto ng market, kung anong kailangan ng market, ibigay mo. Pag nabigay mo kung anong gusto ng market at na-meet mo yung needs, magkakapera ka. Pag oras ng tag-ulan, anong mabenta? Payong. Oras naman ng tag-init, ano naman masarap na kainin? Ice cream at halo-halo. Diba? In other words, if you are trying to meet the needs of the market based on its seasonality, magkakapera ka. Let's go to the third. Magandang idea, business idea. Ito, tech startups. Whether you like it or anything that does with technology, innovative solution to solve mga complicated problems. Ang isa po, dati naalala nyo kung paano tayo magpadala ng pera. Pipila pa tayo sa mga pera palawan yan. Pagpila mo, pagkatapos yan, susulat ka. Pagkatapos susulat, magbabayad ka, may mga fees and everything. Sobrang hassle. Pupunta ka physically. Pero ngayon, meron ng tinatawag na GCash or Paymaya. Diba? So, anong ginawa? Sinolve po niya na hindi mo na kailangang pumunta. Sa phone mo lang, pwede ka na mag-send ng pera sa iyong mga mahal sa buhay. So, ano po ang sinolve po nila? Ang sinolve po nila, syempre, convenience. Number 2, during the time, syempre, pandemic, magpapadala ka ng pera, makikipila ka. Hassle po yan. And then, ang kagandahan po niyan, ito, they offered something that is new. Bago po siya. Kaya nga, alam mo, magandang business idea is this. Kung may potential ka to disrupt industries, to challenge the status quo, and to redo the way we live, the way we work, the way we transact, the way we play, naku, magkakapera ka talaga. Daming idea niyan. Kasi alam mo, ang mga tao, parating ang tanong, ano ang bago? Ano ang bago? Ano ang bago? Meron ka bang kliyente na nagtatanong sa'yo, uy, anong luma nyo? Yun ang gusto kong bilhin. Kaya nga, think of something that is new, that can break the status quo, magkakapera ka. Grabe. Maganda ba tong session natin to? Maganda ba? Kung maganda tong session na ito, type maganda please sa comment section para malaman kung maganda. Meron pa tayong isa pa. Isa pang magandang idea. Alam nyo, isang major issue po sa ating bansa ay traffic po, yung mode of transportation. Kahit sabihin mo, nakasakay ka sa sasakyan, pero pag ikaw na-traffic ka na, tapos na, late ka na. Kaya nga, meron pong isang magandang idea ulit. Isang idea nag-solve ng traffic. So, kahit na-stuck ka sa traffic, pwede kang sumakay, makakasingit ka sa traffic. O ano po yan? Doon na po pinanganak yung idea ng negosyo ng angkas. Grabe. Motorcycle taxi na pwedeng sumingit. At hindi lang yan, less time, affordable pa. So, kung makikita nyo, paano ka magkakaroon ng isang magandang business idea? Listen to me. If you can think of a business idea and solving problem, creating meaningful impacts in the lives of people. Ay, nako. Makasolve ka ang goal mo, makasolve ka ng pain point. Problema ng mga tao, magkakapera ka. Grabe. So, are you learning from this episode? So, ulitin natin ano yung mga magandang idea. Number 1, kung meron kang idea to make people's life easier, kung meron kang idea to meet the needs and the wants of your target market, kung meron kang magandang idea that you can offer something that is new na hindi pa ginagawa, and then number 4, if you have an idea to solve a pain point or a problem of your client as customer, nako, tiyak na tiyak ko nakikita ka. Do you agree? So, my question to you right now as you watch this video, do you want to create a good idea? Pero hindi mo alam paano mag-umpisa, paano mag-process. Do you need help in creating a great business idea? Pag sinabi mo, Chinky, kailangan ko ng tulong, may good news ako. Sagot na kita. So, all you need to do is just click the link below or on top or just type the word Asenso in the comment section. I will be able to help you personally in starting your great business idea. So maraming salamat. What are you waiting for? Nako, puntahan mo na lang yung link na yan. So guys, maraming salamat. Kung kayo ay natuto sa session na ito at may napulot kayong magandang business idea, gawin nyo na. Huwag nyo na patagalin. Oo, ang kulang na lang is action. Hindi lang inspiration and motivation. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.